and ka-moments na may nagmamahal sa'yo. Minsan, no, kailangan ko ring ma-remind na mahal ako ng Panginoon because sometimes I feel that it's you and me against the world ang drama ko sa buhay. Pero alam niyo po, kahit na lahat ng tao sa mundo ay galit sa'yo, ayaw sa'yo, meron pa ring isa talaga, no, na nagmamahal sa'yo ng tunay, and that is the Lord. I know that it is so difficult to move on sa ating mga circumstances, but you know what? In all reality, there is nothing we can do but to accept our current reality. And the moment na sinisimula na nating tanggapin ang ating realidad, doon din po nagsisimula ang healing. So if you are in need of healing, especially yung mga emotional baggage na dala-dala natin, no, na ilang taon na, ay hanggang ngayon, dala pa rin natin. Alam niyo po, tama na. No, hindi ka mapapagod. Nakakapagod yun. Minsan, no, parang dumarating ka sa point na, sige, go, bahala ka. Gawin mong gusto mo. No, ayaw na kitang kausapin. Tiisin na lang kita. Sabi naman ni Lord, love your enemies. Hindi naman sinabi ni Lord, like your enemies. No? Alam niyo po, personally, I have this weird ano bang tawag dyan? Parang explanation or weird understanding of love versus like. No, ang sabi ng Bible, you love your enemies. You bless those who curse you. Minsan, parang ang hirap namang i-love ito, Lord, kasi di ba? Ayoko nga siya, tas ilalove ko siya. Alam nyo, pasalamat pala tayo na ang sabi is, you love your enemies, at hindi sinabi, you like your enemies. Kasi pag love mo sila, even if you do not feel like it, you're going to show love. You're going to show concern, no care, pag-aruga. Not because gusto mo, but it is out of obedience to God who loved you. Ikaw at ako, we do not deserve God's love either. And yet, He loved us nonetheless. No, ang difference lang is that gusto din tayo ng Panginoon. No, pag gusto mo kasi bukal sa iyong loob. Can you imagine? Sabi nga ng mundo, di ba? Love is blind. Hindi mo nakikita ang mga pagkakamali kasi love is blind. No? Pero pag you like that person, ay naku, gusto kong kausap ka, gusto kong, uy, kumusta ka na? Tara, kape tayo. Tara, kain tayo. Tara, kwento tayo. That is like. Hindi ba torture yon na gawin mo yon sa mga kalaban mo? Di ba na kunyari, kung sino man itong Lady A, no, na parang, galit na galit ako sa taong ito. Pero sabi kasi ni Lord, like Lady A. So tatawagan ko si Lady A, halika, tawag na, usap tayo, kape tayo. Di ba? Parang, hindi bukal sa loob mo. Kaya ka-moments, pasalamat tayo that ang ating responsibility is to love others and not to like others. Alam niyo po, mga ka-moments, matututunan din nating mahalin ang mga taong hindi ka mahal-mahal. Diba? If we focus our eyes on Jesus, who is our example, always will be our example. So kahit na ikaw ay napapalibutan ngayon ng mga taong, ay nako Lord, kailan niyo po ito kukunin? Mahalin niyo na lang po yan. Gaya ng pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Di ba? Kasi alam mo, kung babalikan tayo ni Lord, sasabihin niya sa akin, sige Magnolia, kasi ayaw mong mahalin itong tao na ito. Sige nga, kung ang standard mo ang gagamitin ko, sino magmamahal sa iyo? No? Nakakatakot, nakakakaba kasi I am unlovable. Sa lahat ng aking mga ginagawang kapalpakan, I am unlovable, and yet, mahal ako ng Panginoon. So, bago ka tumingin-tingin sa iba na parang ang sarap na talaga nilang, alam mo yung parang kuto na tirisin, kalma lang. Kasi tayo din ay isang kutong masarap tirisin sa buhay ng ibang tao. Kaya, wag na tayong titingin sa ibang tao, dumiretso na tayo sa example ng Panginoon. Ang kanyang example is that we are going to love unconditionally. Hindi man natin magawa agad-agad, pero sige lang, no? Every day that we are reminded to love other people, pasasaan pa? At masasanay din tayong mahalin, no? Ang mga taong yun. Masasanay din tayong i-let go ang ating mga bagahe. Paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Bakit? Kasi sadya po talagang matigas ang ating mga ulo. It's so frustrating, di ba? We do the things that even the Apostle Paul said. It's so frustrating because alam ko naman yung dapat kong gawin. And yet, I do the things I should not do. The things that I need to do, I do not do.
'Di ba? Frustrating. Pero sige lang. Kay Jesus pa rin nakatuon ang ating mga mata. Ma'am Sherry Cedillo, nako, excited na po ako sa reunion ninyo, isang buwan na pagbabakasyon ng iyong asawa. Hello to you also, to Ma'am Eden Gatchalian. Aba, na-excite naman ako dito sa mga maraming sorpresa ng buhay mo. The good and the bad, no? Our surprises, our blessings galing sa Panginoon. Happy birthday, Ma'am Janeline Belotuendos and Pastora Neth Plantilla. Galing yan kay Ate Yoli. And of course, to Ma'am Cristita Kaumeran. Hello po sa inyo. And maraming salamat sa inyo pong pag-tune in. Kanino ka nakatingin ngayon? Focus your eyes on the Lord Jesus Christ. Kuya Makoy, Boy Pack Up Balani Bagani, good morning po sa inyo and happy listening sa lahat po ng ating mga minamahal na mga social workers na ngayon ay namomroblema kung papaano lutuin ang pagkalaki-laki at pagkadami-daming ulo ng bariles. Hello po sa inyo and happy listening. Ma'am Joy Villa Aurelia Smith, good morning po at maraming salamat na kayo ay nandyan. Sabi pa ni Ma'am Elena Lobrigas, brand new day today. Nagpapasalamat ka na ba? Or nagre-reklamo ka na? Ang aga-aga, 5:30 ng umaga, ang ingay na ng bahay ninyo. Hindi dahil ikaw ay maingay na nagpapasalamat, pero maingay kasi ano ba naman, gumising na kayo. Wala akong lulutuin. Alam niyo po, ibang klaseng ingay ang ating pairalin sa ating mga buhay sa araw na ito. Ingay ng pasasalamat sa blessing ng Panginoon.